Welcome to the Miracle Hour podcast, where you can experience the life-changing message of healing, freedom, blessing, and salvation. As God's end-time prophet and apostle shares to you the heart of the Lord, here's our host, Apostle Renato D. Carillo. So ako po si Nanay, ang aming sambayanan, at ang buong pamunuan po ng Gisaysiel Worldwide Ministries. Ako po yung mga full-time. Bababa sa ating mga pastor ay nagpupuri sa Diyos at nagpapasalamat sa lahat ng mga chapters natin here in abroad na buong pusong nagbukas ng puso at patuloy na nagbubukas ng puso para po sa ating mabilisang paggawa ng translation. At kung bakit ako po ay nagpupuri kasama ating sambayanan at lahat ng binanggit ko, dahil it is an honor and always an honor na maiprove po natin sa Diyos yung ating pag-ibig. Ano po yung 50 million? Ito po ba nakakabili po ba ito ng approval ng Diyos? Of course not. Ito po ba nakakabili po ba ito ng commendation ng Diyos? Of course not. Ito po ba ay nakakabili po ng kabutihan ng Diyos? Of course not. So, ano man po ang ibibigay natin sa Kanya, nagaling din sa Kanya, ay isa pong karangalan sa part natin. It is always be and will be a proof of our true love to God. Pag binasa niyo po ang Bible, madidiscover niyo na lahat po ng kinilagdan ng Diyos ay sumunod. Hindi po nang matagal, hindi kaagad. Mula po kay Enoch, kay Abraham, kay Noah, kay Moses, kay Joseph, Isaac, si Jacob, ang mga minor at major prophets, John the Baptist, mga apostles, and of course, ating Panginoong Kristo. Lahat po sila nakakaintindi ng sinasabi ko. Because there is no way, no other way na may puprove natin, totoong mahal natin siya, paliban sa ating pagsunod. No other way. This is the only way. Kaya po natin kakalimutan yan. And there is no other way to please God. Maliban, tayo po'y mabuhay sa pagsunod. And there is no other way to finish the will of God. To glorify God forever. Maliban sa ating pagsunod. Huwag po natin kakalimutan yan. Kaya kung atin pong pag-aaralan ng kasulatan at isa sa puso ng gusto, atin pong madidiscovery na ang interest ng Diyos ay hindi i-withhold sa kanila yung bungang kahoy patungkol sa masama't mabuti. Why I say that? Kasi nga po, lahat pinakakain niya eh. Ano pa po yung isang puno na to? At kung bakit niya po ito iniwan o in-isolate o iniwalay, sa isang reason lang, para i-prove po ni Adam at ni Eve ang kanilang pag-ibig sa Diyos sa pamamagitan ng pagsunod. Kasi wala po silang igaganti sa Diyos eh. Kasi wala naman silang tinanim kahit ano. Wala silang ginawa na anumang bagay sa kalawakan, sa kalupaan, katubigan at lahat ng laman nito. Wala. God did it all. Ang Diyos po yung gumawa. Completely, perfectly. Kaya ang tangi pong magagawa nila, pababa sa ating lahat, ay gantihan ang kabutihan niya sa pamamagitan ng pag-ibig na dapat ipakita sa pagsunod. Huwag po natin kakalimutan yan. Yun lang pong malinaw na truth na makikita natin sa Genesis 2:16 and 17. Yun lang po yun. So, you know the story? They failed God. Pero sa gitna nun, God don't give up. And what He did is, He sent Jesus Christ to the world.
upang yung failure ni Adam at ni Eve ay hindi niya lang i-recover, kundi i-prove kay Satan na may mga tao na magpapasyang mahalin ng Diyos. Sa bawat henerasyon, lalo-lalo na sa panahon natin ngayon. Kaya yung issue po ng pag-aalala, pangamba, takot, yung insecurity sa buhay, pangangailangan, alam nyo, to be honest, ang lahat po ng ito ay kakulangan ng pagkaintindi sa katotohanan ng salita ng Diyos. Kasi kung ito po yung naintindihan ng lahat, wala na po siyang attitude na gano'n. Kaya nga yung sinasabi ng Lord sa John 8:31 and 32, if you abide in me and my words, then you are my disciples. You shall know the truth, that is experiential knowledge, and the truth shall set you free. Kaya pag alam mo ang truth, wala nang worry, walang insecurity, walang fear, walang doubt, kasi alam mo yung truth eh. Kasi ang truth, ang dulot niya freedom, na temporal, but lifetime. So as long you are in the truth, you are free. Kaya ito po yung isa sa pinakamalaking burden ko ngayon bilang end-time apostles. Yung turuan po yung church ng simplicity po ng Word of God. Napakarami pong tinapo ni Satan na kaparaanan to disturb, distract, defeat the church. And we will not allow that. Siguro sa iba pwede, pero sa Living Like Jesus Church, hindi po pwede yun. Kaya yung alam mo katotohanan, stable ka, may peace ka, may joy ka, at free ka. Kaya dapat doon may ilagay yung puso't isip mo sa katotohanan ng narinig mo. At huwag kang tumigil, ito'y bulay-bulayin hanggang maipamuhay mo. Kasi ang stability niyo mga anak, wala roon sa narinig mo, kundi doon sa naghari sa iyo. Yung naipamuhay mo, yung tinanggap mo. At yan ang reason kung bakit napakarami, hindi siya stable sa faith. Pabago-bago ng isip, pabago-bago ng agenda, ng principle na ginagawa, pabago-bago ng statement. Dahil hindi siya stable sa truth. At yung truth, hindi nag-consume sa kanya. Kaya, mga anak, let us glorify God. Napakalit ang 50 million, time is running. Hindi po ito topic ko, but I want to insert this. I don't know why the Holy Spirit want to do this. Sa araw, dinalaw niya po ako. At itong sabi niya, 3 words, time, timing, and my coming. Time, timing, and my coming. At kailangan ulit-ulitin ko po sa inyong lahat. Huwag na po tayong mangarap pa at makipaglukuhan sa diablo at demonyo sa impyerno na gaganda patakbo ng mundo. Tatagal pa tayo rito, please. Kung marami po siyang naloko, huwag na tayong magpaloko pa. Alam niya naman pong lahat na namatay po yung papa po ng Lunes. So wala naman pong big deal dun. Siguro sa marami, big deal yan, big thing. Pero sa ating alam ng truth, wala, ganun lang siya. At kasabay po noon, ay nag-resign po yung founder ng World Economic Forum na laging ginaganap sa Davos, Switzerland. 55 years po siya umupo sa position. 55 years. And for your information, Living Like Jesus Church, down to the body of Christ worldwide. Ang goal po ng World Economic Forum ay isa lang, to globalize the world. Yan lang po yung goal niya. And I want to inform you, kasi kayo naman ay bright eh. Ano kayo eh, yung mga wise, pinalaki ko kayong matatalino. Na yung founder po nito for 55 years, ay hindi siya king.
Hindi siya prime minister, hindi siya president. Pero na-influence niya ang buong mundo. He's just a billionaire. Pero yung pagiging billionaire niya, it makes no sense. But there is something in him that moves the world. Kaya lahat po ng agenda po ng World Economic Forum is one world government. Make no mistakes about this truth. It's all about one world government. Lahat ng gagawin nila ay nakaturo doon. Then, anong ibig sabihin nun? Is that coincidence? Namatay ang Papa Lunes, nag-resign yung founder Lunes. At yung statement po niya, mabigat. Wala naman, bago rito eh. Pag tingnan niyo yung website nila, dyan. Wala nga lang may tapang na nagtuturo. Kasi alam niyo, mga bishop ngayon, chocolate apostle at prophet, puro papapagandang lalaki lang to, puro lang to. Alam niyo, pasikat sa politiko, parami ng pera, no? Yung nag-uordina ng mga tao hindi karapat-dapat. So, kaya masyadong blind yung kongregasyon nila eh. Idagdag pang walang glory. Ayaw ng baptism ng Holy Spirit with the initial evidence of speaking in tongues. So what you expect? So marami po sa nila, hindi lang nakarinig ng hearsay, sila po'y napunta sa heresy. Isa po sa statement po ng pumalit, let us put our faith in technology, not in God. Hindi niya kinakailangan maging cum laude at maging doctorate o maging professor sa isang university o maging scholar sa well-known university para maintindihan ito. Walang technology yung lalabas nang wala ang Diyos. Ang sabi ng Daniel 12:3, in the last days, men will increase in knowledge. So before it happened, it was prophesied. Kaya nung naglabasan po lahat ng technology rito, kami ni nanay, hindi kami nagtataka. Lagi lang namin sinasabi, the Lord is coming, the Lord is coming, the Lord is coming. Yan na yun. I want you to prepare yourself. Ako, God knows how I cry, how I weep, how I ask the Father, not just to give me strength, but His strength. So I can travel quickly, the fastest way I can, to reach the church, to make the Philippines a nation of God, and to win billions of souls worldwide. Masyado po akong move sa takbo po ng church. So I'm appealing to the Father na bigay niya po sa akin yung mga teaching na kailangan ng lahat ng walang paikot-ikot. I don't want you to guess because I'm not guessing. The Lord is not coming soon. He is coming any moment. Do you understand that? So marami po nagtuturo ng turo pong napakapanganib. Mabuti man pong tao sila, malinis man ang puso. That is dangerous. The Lord is not coming soon. He is coming any moment. Salita po kasing coming soon is so dangerous kasi binibigyan mo pa yung congregation. Backslider na nga ito puro nga ito social life. Wala nga itong appetite sa Lord. Wala kang makita roon sa kanyang page na Word of God kahit konti. Pero lahat ng worldliness nandoon. Hindi lalo pa itong naglunoy sa worldliness at kamangmangan niya. Because the Lord is coming soon. That is so dangerous. A very deceptive statement that is not of God. Siyempre, kung coming soon, pwede pa ako rito maglaro. O pwede pa ako mag-impok ng kayamanan sa lupa. O pwede pa ako mag-antay ng maraming provision.
At maraming good things na gusto kong maranasan at fulfillment ng mga plano and goal ko sa buhay, personally, and sa family, and sa ministry. Very dangerous. And let me remind you, Living Like Jesus Church, ano man meron kayo, ano man wala kayo, it makes no difference. Iiwan mo lahat yan. Ala kang madadala kahit isa. Kaya ako, nagpapasalamat ako sa Holy Spirit kasi lahat ng panalangin ko araw at gabi, paulit-ulit na lang, in tongues, in understanding, Lord, help me, guide me. Hindi po biri, iniwan mong tungkulin sa amin ni Nanay. Mga buhay ito. Kailangan, hindi ako magkulang ng tungkulin. Hindi lang ng biyahe. Kasi baliwala ang biyahe kung hindi ka consistent sa tinuturo at di mo narinig ang tinig ng Diyos at di ka specific sa dapat mong ipaabot at hindi siya timely message. Sayang yung pagod mo. Inindihan niyo yun. Lagi niya akong sinasagot. Alam na alam ko po yun. Kasi ako nagtuturo Alam ko yun. Lahat ang tinuturo ko sa inyo, revelation. Galing sa Kanya. Kaya privilege po tayo na lagi ma-improve ang pag-ibig sa Lord. Wala ba tayong i-achieve bago bumaba ang Lord na mas maganda kaysa ginawa natin yung nakalipas? Shall we do the same thing? Of course, dapat hindi. We've gone too far to look back. The Holy Spirit said to me the other day, "Son, you're moving to your inheritance." What a statement. A very specific word. You are moving to your inheritance. And we'll talk about that later kasi ayoko pong malayo sa sasabihin ko. At nga sa issue ng pananalangin, marami siyang sinabi sa akin, dapat marinig ng lahat ng mga intercessor at lahat ng taga-GSI Shield na nagpipray at nag-aayo. No? Is doing a new thing. Di ba? Pag sinabing new thing, hindi kagaya nung kahapon. Ano ba yun? Gaano kaganda yun? Gaano kadakila yun? Gaano katagumpay yun? So, papasalamat tayo sa Lord sa bagay na yun. Pero, hindi yun ibig sabihin ng new thing. But otherwise, kung hindi yung ginagawa natin ngayon, di walang new thing. Ang statement ay the same thing. Alam mo anong tawag doon? Maintenance. We only maintain it. Sa Diyos, walang ganon Pag nakilala nyo ang Diyos, isang bagay madidiscover nyo. Di siya nauubusan ng wisdom. Di siya nauubusan ng power, ng glory. At yung plan niya, specific yan. Hindi niya binabago yan. For billion of years, kung ano pinalano niya na ngayon, noon hanggang ngayon, yun pa rin. Ang outcome ng plano na isa lang fulfillment. I decided na gumawa ng isang bagay na hindi ko pa nagagawa sa Diyos. Of course, I'm not forcing myself to please the Father. Hindi nag-workout yun. Hindi naman po ito maling term, no? Hindi gusto na maraming churches, pero kayabangan po yun. Kayabangan yun. You are pretending to do something for God that is beyond your ability. Kayabangan po yun. Kamangmangan yun, deception yun. Hindi nakakaintindi ng word of God yun. But I mean, gusto kong gumawa ng isang bagay na hindi ko pa nagagawa. Alin sunod sa instruction niya. Kasi nga hindi siya pwedeng mag-utos ng sinabi niya kahapon na yun pa rin ngayon Kaya sa lahat ng bagay, yun po yun. Actually, yung mga issue ng pera at bigayan, pinakamaliit sa lahat yan Nga yung concern kong malaki marami ito pinoproblema. Kumbaga sa alphabet, letter A ito. Hanggang ngayon, marami rito hindi nakakagraduate. Gusto kong pumunta sa isang lugar na hindi ko pa napunta. New thing. Gusto kong magbigay sa Diyos ng isang bagay na hindi ko pa naibigay. New thing. Gusto kong makarinig sa Diyos sa isang bagay
na hindi ko pa narinig. Gusto ko marating sa isang spiritual na kalagayan na hindi ko pa nararating. Kasi meron pa eh. Hindi po pwedeng okay ka na. Kaya kung may nagtuturo riyan na nagsasabi sa akin, kilala niya na ang Lord ng gusto at ganap, isa lang ang sagot ko, na-deceive ka ng Satanas. Niloko ka ng karanasan mo. Wala ka naintindihan sa sinasabi mo. Knowing God has no time. Kasi kung makikilala mo na ang Diyos for a period of years, no? 60 years, 70 years, 80 years ka sa ministry, and then ang ibig mong sabihin, ang Diyos ay finite, limited. God is infinite. He's unlimited. Yung kaparaanan nga lang niya, iba-iba eh. Yung nga lang intindi mo yung kaparaanan niya, hindi mo matatapos ang 60 years sa ministry yan. Bigyan ko po kayo isang halimbawa. Isa lang po ito ha. Kasi maganda talaga pag apo ito nagtuturo, yung sinasabi niya, may connection sa truth eh. At di nagpunta nga tayong Taguig. Nagdaos nga ng anniversary yung ating chapter 30 years. So grabe yung glory. Bumalik yung pag-ibig ng mga anak ng Diyos sa Panginoon ng sobra pa. At yung dati nagmamahal, nakita niyang kulang pa pala yung pag-ibig niya. So what a meeting. Then daming miracle, grabe. So, nag-testify po yung mag-asawa. Pag sinabi po mag-asawa, make no mistakes, lalaki ito at babae. Yun po ang definition ng mag-asawa. Isang lalaki, isang babae, kinasal. Yun po ang definition ng mag-asawa. Wala na pong iba. Ulitin natin ha. Ang definition ng mag-asawa, isang lalaki, isang babae, kinasal, parehas po silang walang pananagutan. Kinasal, yun po ang mag-asawa. Kung meron pa pong, iba pa pong pangyayari sa buhay nila o meron pa pong ibang bagay at parting involved, hindi po mag-asawa yun. Mga nagkakasala po yun. Yun ang ibig sabihin. Naintindihan niyo po yun. So, yung lalaki po, bulag na isang mata, malabo, nakakita yung isa pa rin. Nakakita po siya, hinili siya ng Diyos. So, marami po siyang sakit. Nakalakad po siya. So, masaya-masaya po siya. Yung asawa niyang babae, ayaw sumama sa gawain. Kasi masakit katawan eh. Hirap lumakad. So naintindihan ko po yung dinadaanan niyang problema. Kahit narinig niya yung gagaling siya rito sa lugar na to, nandito ang Diyos may himala, hindi niya magawang pumunta kasi hindi siya makalakad. Hirap na hirap siya. So she decided to stay in the house. Kaya kinabukasan na po yung gawain. Natulog po siya ng gabi. Amen. Nanaginip siya. Yung panaginip po, gawa ng Diyos. Binigay siya ng Diyos ng panaginip na siya po nasa auditorium. So siya po yung nagpunta. Nahili siya. Na hindi natin po pwedeng ilimit. Kaya pag tayo nananalangin, ang magagawa mo lang, maniwalang may nangyayari. May ginagawa ng Diyos. Pero kung may analyze na, ito pa rin yung gagawin niyang paraan kasi dito kayo hindi new thing yun eh. The same as usual yun. Yung sinabing new thing, puro bago to. Yun ang way na ginamit ng Lord para siya abutin. Gusto kong magturo ng isang kapahayagan direct from God na hindi ko pa naituro. Gusto kong magningning sa kalawalatian ng Diyos kahit walang gawain, kahit nag-iisa, kahit walang kasama, na hindi ko pa nararanasan. Meaning to say, hindi ako kontento sa kinalalagyan ko. At yung discontentment ko, hindi ko personally decision. Yun ay desire ng God the Holy Spirit na inimplant sa buong pagkatao ko and I say, Lord, I submit to your desire. Do you understand that? Siyempre, spiritual director ako. Apostol ako, may mandate ako. So saan ko kayo dadalhin? Sa the same as usual na narinig nyo? Sa ibang fellowship, puro gano'n yun. Masyado silang doctrinal. Okay naman yung doctrine, kung totoo lahat yan. Kaso nga, marami riyan hearsay. Dito, hindi gano'n. We are led by the Holy Spirit. Ang leader, God.
It is not by might, not by power, but by my Spirit, says the Lord. So, expound ko po yun sa susunod na araw. Baka sa leadership o partners conference o Sunday service o centralized. Saan po tayo lead ng Holy Spirit? But you must be here. You must hear it. You must understand that. Of course, I know, memorize nyo na po yung Zechariah 4:6. Pero yung na-memorize nyo po yan, iba po yan doon sa meaning ng sasabihin ko. Kasi akin po simple pero so deep. With a lot of experiences. May dagdag pang, I walk with God. Magmula nang naligtas ako, 39 years ako hanggang ngayon, I am led by the Holy Spirit. Kaya yun yung isang bare evidence sa buhay ni Jesus. Hindi lang siya puno ng Holy Spirit, He is always led by God. Not in some things, but in all things. Kaya nga lahat ng ginawa niya, victorious eh. Kaya, itong nire-raise up natin para sa translation, maliit na halaga to. Kung ako may 50 million, binigay ko na. Binigay ko na nung nakalipas pa. Hindi kayo magbigay. Kasi, hindi ko kinakailangan na hintayin kayo magbigay kung meron akong 50 million. Kasi pag sinabi yung pagsunod, personal choice muna yan eh. Para mahamon ng marami, and then, God expect, corporately, at sa ministry, all will obey. Kaya ako may 50 million ako, ba't pa ako mag-aantay? Kaya lang tayo nananawagan kasi wala ako nun. Ako naman, mag-aantay pang mabenta, binibenta namin ni nanay ng mga property, iniwan ng Diyos sa amin, doon na pupunta yung pera na yan. Tagal pa yun eh. Tsaka naisip ko rin naman, anong pakinabang nyo riyan? Iba'y nagsipunta sa abroad para saan? Anong dahilan? Kumita ng pera, magpakayaman, makapag-asawa, magkamansyon, o ano pang magagandang bagay. Wala akong against doon eh. Pero yun lang ba yung reason nyo? Di ba yung unang utos you shall love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your mind, and all your strength. Di ba yun yung unang utos? O dapat, nasa ibang bansa ka, ano man ang posisyon mo, nasa barko ka, o nasa lupa ka, nasa Pilipinas ka, saan ka man naroroon, ang priority mo, una sa lahat ay ang Diyos. Yun yung ibig sabihin. May negosyo ka o wala, may manahin ka o wala. It's almost the same. Ang priority mo ay ang Diyos. Nag-aaral ka o hindi. Cum laude ka, scholar ka, o may doctorate ka o wala, parehas lang. Ang priority mo ay ang Diyos. Ano po sabi ng Proverbs 22 verse 4, the rich and the poor have one thing in common. Ang mayaman daw at ang mahirap ay merong pagkaparehas. Sa mundo, ano yun? Nakakabilang statement yun. Ano sa kanila? Unusual. Sasabihin ng mayayaman, so-called. Kung sinasabing so-called. Kasi pag wala ka kay Kristo, kahit bilyonaryo ka, hindi ka mayaman. Kawawa ka. Do you understand that? Kaya trilyonaryo ka, pag wala ka kay Kristo, hindi ka mayaman. Kawawa ka. Pero kahit basurero ka lang diyan, wala kang mana. Ang mana mo kariton. Pag na kay Kristo ka, napakayaman mo. Saka na, unusual yun. It bothers them a lot. And I understand why. Sabi niya, nagpakahirap ako. Dami kong negosyo. Here in abroad. Dami kong investment. Pagkatapos ito, dito nag-aral. Wala tong business sa oil, sa gold, sa mining, sa silver, sa copper, sa technology, sa aeroplano, sa barko, sa marketing, sa fruit, sa land, sa realty, sa subdivision, at iba pang komersyo. Pagkatapos sasabihin ng Apostol Renato Di Carrillo, parehas lang kami. Hindi ba nila tatanggapin yun? Hindi na tatanggapin yun. Malinaw po ba ito? Hindi na tatanggapin yun. Pero yun po ang totoo eh. The rich and the poor have one thing in common. The Lord is the maker of them all. Ay, sabihin yung kapararan nila, parehas lang, nasa kamay ng Diyos.
Hindi ko alam kung hanggang kailan kayo papalapak. Baka huling palakpak niya na, magra-rapture na mamaya, bukas lakasan yung palakpak niyo. And let me say this. Hindi lang naman Pilipinas yung tinaningan ng Lord ng 3 taon eh. So Europe. Hindi ko lang po kayo binibigla sa prophecy kasi, ba't ko unahin yung Europe? Pilipino ko. Do not forget that. And not only Europe, the world. Of course, I'm not saying na pag dumating na yung 2028, rapture na. Ang sinasabi ko nga, He's not coming soon eh. He's coming any moment. Namaya, isang linggo, bukas, sa isang buwan. Yan ang purpose nun. Para maintindihan natin yung panahon natin maiksin at pag madali na tayong gumalaw at yung mga pangarap po natin ng napakahaba pang panahon, iskrap na po natin, bigay na natin kay Jesus lahat at yung plano niya ang kunin natin. Sigurado tayo ron, ligtas tayo ron. Sabihin ng marami, scammer, maker, bisip ng diablo. Hindi, ako. May doctrine kami. Once you are saved, you are always saved. Yung nagturo sa amin, may doctorate. Ano to? Professor sa Bible School to. Nag-aaral to sa London, sa Amerika. Hindi ako nag-aalala. Ako nag-aalala sa iyo. O pwede mo lang sabihin sa amin ni Jesus that that once you are saved, you are always saved kung naging kagaya ka ng Lord. Pero kung worldly ka, hindi ka saved. Kung sinungaling ka, nangangalunya ka, nagnanakaw ka ng tithe offering, lausi yung pananampalataya mo, nabuhay ka sa unbelief, nabubuhay ka sa pananalangin hindi totoo at hindi ka nananalangin ng totoo. Yung pag-ibig mo sa Panginoon ay nasusukat yung porsyento, maniwala ka sa akin, hindi ka saved. Ang kausap dito. At kahit sabihin mo sa akin na memorize mo itong Bible, salamat sa Diyos. Pero kung hindi mo pinamuhay yung kalooban niya at yung nabasa mo, hindi ka ligtas. Ngayon ang mamalakpak yung mararapyo rito. They understand that. Let me say this to everyone in the fivefold. Una na sa aking mga anak na pastor at pastora. Even though I'm talking to the church. Kaya nga dapat matranslate kagad itong turo ko para marinig nila sa buong mundo. Yun talaga yung pinaka-goal natin ngayon Yung matranslate siya as soon as possible. Napakaliit ng 50 million. Sobrang liit niya. Wala pa nga tayong sinasakripisyo Sabihin niyo sa akin, nagsakripisyo na kay Rian, kayong mga anak sa buong mundo, Luzon, Visayas, Mindanao, NCR. Kung yung mga lupa't bahay mo, binenta mo lahat at binigay mo, doon ako maniniwala. Pero kung nagpapatayo ka ng bahay, hindi ka nagsasakripisyo noon. Lahat ng alahas mo, original o hindi, mamamahalin o mukhang mamahalin, dinispose mo lahat, binigay mo para sa translation, yung sakripisyo. At di ka man kumain ng 3 araw para idagdag. Yun ang sakripisyo. Pero yung nagtatay ka lang, nag-o-offering, nagdagdag ka ng 1,000, 2,000, hindi ka nagsasakripisyo nun. At kahit komunista tanungin mo, lalo na terorista at satanista, tatawanan ka. Kasi sa kanila hindi sakripisyo yun. Naintindihan niyo yun? Naintindihan niyo yun? Yung lahat ng iniipon mo, binigay mo muna sa Diyos, inunan mo siya, kahit kailangan mo yun ang sakripisyo. Pagkatapos may pambili kang sasakyan, hindi mo muna binili, naglakad ka muna para mapunta sa translation, yun yung sakripisyo. Meron ka naramdaman talagang may pinakita ka, talagang meron kang pinagbayaran. Ako hindi ako nagpapatawa, Wala akong panahon ngayon magpatawa. Pero masayahin ako sa Lord.
Yung ikakasal ka, at meron ng buwang itinakda kung kailan kayo magpapakasal. Ako'y natutuwa ron. Dahil, siyempre, hindi naman lahat po pwedeng maging Pablo. Hindi naman lahat pwedeng maging Mary. At Mary Magdalene. Kung ako nga lang ang tatanungin, dapat lahat walang asawa lang, hindi nga po pwede yun. Kasi nga, alam niyo yun, meron kasi yung mga anak ang Diyos na hindi pwedeng mabuhay nang wala siyang boyfriend. May mga anak ang Diyos na hindi siya pwedeng mabuhay nang wala siyang girlfriend. Sabi nga ni nanay sa akin, isang araw pa, yung anak mo babae, ganda-ganda na ngayon. Sabi ko, in love yan. At ako dapat kahit hindi in love yan, nag-aayos yan. Sabi naman niya, Pa, yung anak mong lalaki, masyadong masayahin ka ako. Grabing pagka-in love niyan. Kaya marami pong hindi pa kaya mabuhay ng walang asawa at walang boyfriend. Kaya walang magawa si Pablo kundi sumulat na, o sige, kung di na kayo makatiis, magsipag-asawa kayo. Pero yung nakakatiis pa, nakakaunawang time is short. Jesus is coming. So, yun na nga po. Yan na nga. Naitakda ng kasal. Siyempre, may budget na yan. Hindi ko alam. 5 million, 4 million, 3 million, 2 million, 1 million, o below. Now, kung ito ibinigay niyo muna sa translation, yun yung sakripisyo. Ako po, sawan-sawa na po ako sa dami ng teaching about sacrificing something. Hindi sacrificing a lot and many things. Sawan-sawa na po. Gusto ko pong i-define nila kung anong sakripisyo yung sinasabi nila. Yung nag-ayuno ng 40 days, hindi kumain, yun ang sakripisyo. Pero yung meron ka lang fasted life, isang linggo, isang beses, hindi sakripisyo yun. Maganda po yun, tinatanggap ng Diyos, pero ordinaryong bagay. Yung sakripisyo, yung kagaya ni Pablo, po pwede siyang maligtas, pero pugutan ng ulo. Yun yung sakripisyo. Huwag lang i-deny si Kristo. Amen? Yung sakripisyo, kagaya ni Pastora Neida, hindi walang asawa, kahit walang kasalanan, naging maligaya sa Lord. At di na nag-asawa. Yun ang sakripisyo. Pinili ang Panginoon. Hindi naman siya umayaw, siya inayawan. Sakripisyo, yung may boyfriend ka, biglang nagbago isip mo dahil sa Panginoon. Yun yung sakripisyo. Yung umating ka ng prayer meeting, minsan 30 minutes yung attendance mo riyan, 1 hour, hindi sakripisyo yun. Pero yung tulog na yung marami, gising ka pa't nagugurunin ka pa, yun ang sakripisyo. Yung sakripisyo, inaya ka ng mga kaibigan mo ng tourism, playtime, yung social time. Kain dito, kain doon, halakak dito, halak doon. Okay po yun. Hindi naman sila nagkakasala. Yung abot ng pananampalataya nila Di mabuti na kaysa magsugal sila. Amen? Hindi sakripisyo yun. Pero ikaw, inaya ka rin, hindi ka nagpunta, nag-ayuno ka, yun ang sakripisyo. Naintindihan niyo ako. Ang nagsakripisyo, hindi po yung doon tumingin sa krus ng Kalbaryo at nagbilat sa init ng araw ng mga Centurion at Romano, pati mga Hudyong gustong makitang na-crucify si Jesus. Ang nagsakripisyo, yung ipinako sa krus. Hindi po yung viewer, yung key player, yung po ang nagsakripisyo, hindi yung viewer. Naintindihan niyo? Of
course, si Simon, inayaan sa bahay niya. Binigyan ng magandang handa. Pinarangalan. Pero hindi sakripisyo yun kasi mayaman siya eh. Kahit linggo-linggo gawin niya yan hindi makakabawas sa kayamanan niya yan. Kaya nga mag-offering nga ang mga Pariseo sa Luke 21, 1-3, hindi man lang natinig ang Lord. Parang walang nakita ang Lord, no effect. Pero yung babaeng balo na yun ang kanyang kabuhayan, binigay lahat, doon natinag ang Lord. Yun yung sakripisyo. Kasi si Simon, kahit maganda yung puso niyang parangalan ng Lord, walang sakripisyo ron. Si Mary, nagsakripisyo. Yung alabaster box na para sa sarili niya, iningatan niya, napakamahal, personal niyang gamit, binigay niya sa Panginoon. Yun ang sakripisyo. Amen. Naintindihan niyo yun? Yung bishop at pastor na gusto niyang pumuntang Amerika, Europe, ayaw niya ron sa bundo, ayaw niya sa isla. Ayaw niya sa baryo kasi tuturuan doon, 3, 4, 5. Sa Europe, sa Amerika, sa Canada, purihin ng Panginoon, sa Inglaterra. Mayayamang bansa, pwede siyang kumuha riyan ng Escalade, BMW, Rolls-Royce. Madali naman umutang dyan Tapos may bahay na siya, nakanektay na siya, tapos nag-i-English na siya. Walang sakripisyo doon. Anong tawag doon? Security ng buhay. Ang sakripisyo, tinanggihan mo yung offer sa Amerika at buong mundo, tagpunta ka sa baryo para maglitas ng kaluluwa. Yun ang sakripisyo, nag-missionary ka. Yan ang sakripisyo. Ayun ang pumalakpak yung mga tao rito. Hindi sakripisyo po yung araw, gising ka, gabi tulog ka. Ang sakripisyo, purihin ng Panginoon, gabi't araw, gising ka. Kasi may ginagawa ka sa Diyos. Ayun ang pumalakpak ang mga tao rito. Hindi sakripisyo na inayawan ka ni brother, nagngungingay ka rin sa sulok, kulang na lang tumalong ka sa tulay, buti nga lang walang tulay. Hindi sakripisyo yun. Alam niyo ano yun? Nakakahiya ka. Pag mo sabihin sa akin, babae ka ng Diyos, nakakahiya ka. Buhay ka pa sa sarili mo, wala ka na intindihan. Ang sakripisyo, walang kasala, iniwan, pinagpalit sa iba, pero masayat, maligaya, tuloy-tuloy kay Kristo, no turning back. Hindi niya hinabol yung umayaw sa kanya at di po siya nagmakaawa para balikan siya. Ang hinabol niya, Panginoon, at ayaw niya mahiwalay kay Kristo. Do you understand that? Sana lahat kagaya ko. Now, let me say this. Lahat, kailangan talagang matranslate ka agad to sa buong mundo Kailangan marinig ako ng church sa buong mundo. Doon na ako kung apostol to, propeta, o ano pang title nito sa Bible. Doon na ako, we respect everybody. But they must hear me. They must hear me. Tsaka simplihan po ng truth na to. And let me say this to the people, down to the congregation. Sa lahat po ng denomination sa ibabaw ng lupa. Lahat po kayo ay dapat bumalik kay Jesus. Lahat! Lahat kayo dapat bumalik kay Jesus. Sa buhay niya, sa teaching niya, sa dignity niya, integrity niya, humility niya, love niya, faith niya, obedience niya, sacrifice niya. Lahat ay dapat bumalik kay Jesus! Alungkot. Hinahanap po ng maraming prophecy ni prophet. Rather seeking Jesus and His Word personally to them. Nagugutom po yung marami sa seminar, conference, sa prophecy ni prophet at so-called apostolic teaching ni so-called apostle. Ang Jesus is actually nagugutom kay Jesus araw at gabi. Hindi kami naghahanap ng teaching at prophecy ng kahit sino pa. Ang hinahanap namin ay ang salita ng Panginoon, magbabago ng buhay namin at makikita upang kami maging kagaya niya. Natayaw namin ng paikot-ikot, pipila ka pa, magsiseminar ka pa, puri na pa, magpaparegister ka pa. Ibig namin encounter sa araw at gabi, kaya wala kami sa church, sa bahay namin, kaya hindi ito mansyon, kaya ito'y kariton. Kaya kami nasa ilalim ng puno ng Diyog, okay lang, importante, the Lord met us there.
Kailangan marinig nila si Tatay Apostol at ang teaching ng Living Like Jesus. Napakarami sa church sa buong mundo. God forbid na bumaba siya ng maaga at silang lahat ay wala sa espiritu at kabanal kalinisan ng buhay because lahat po sila ay maiiwanan. At kahit anong iyak mo riyan at anong pagpapaabot mo sa Diyos ang chapter at verses mo, it makes no sense. Isa lang ang proof para sabihin ng lahat mahal niya si Jesus. Tuloy-tuloy na pagsunod. Whatever it takes, whatever is the cost. Nagulat nga ako sa marami, kahit ang believer ako. Si sister, kahit na layo ng probinsya, hinahabol niya ron. Namamanhikan. Nagtitiis, nagtsatsaga. Taga-ibang bansa, pupunta ng Pilipinas. Kikilalanin yung mga mahal sa buhay ni sister. Kasi pag tinanong mo siya, bakit gano'n yung ginagawa mo? Mahal ko si sister. How I wish na lahat po ng ito hinapunta kay Jesus. Kung nagagawa po ito ng mga tao sa kapwa-tao na ang pagsasama ay temporal kasi sa langit wala nang pag-aasawa pa, di lalo natin gawin sa Panginoon na siyang tagapagligtas ng ating kaisa-isang kaluluwa na nagsabing, pupunta kayo sa presensya ko at huwag kayong mag-alala sa anumang bagay na iiwan niyo sa mundo dahil yung kaharian ko, inyo lahat. Yung oras, bay ko sa maraming gusto ng talino. O basahin mo yung Book of Ecclesiastes. 12 chapters lang naman yan. Kaya lang gumawa pa ng concordance at komentary ni Professor, Theologian Soinso. Ubus oras mo dyan. Basahin mo na lang yan. Literal naman na maraming salita yan eh. At kunin mo yung conclusion ni Haring Solomon sa pinaka-huling chapter ng aklat niya. Hanggang 12 chapter lang naman yan. At itong sabi niya, mga kabataan, alalahanin niyo ang Diyos hanggang meron pa kayong lakas. Nang batang pa kayo. Kayo matatanda, alalahanin niyo ang Diyos sapagkat ang inyong panahon ay palipas na. Kayo mayayaman, alalahanin niyo ang Diyos dahil hindi niyo pwedeng pagkatiwalaan yung kayamanan niyo. Kayo mahirap na naghahangad na yumaman, hanapin niyo na ang Diyos. Parangalan niyo ang Diyos. Matakot na kayo sa Diyos. At ito po ang conclusion niya, Ecclesiastes 12, 13, 14. Matakot tayo sa Diyos na lahat. Yung salitang fear God means love God, respect God, honor God, recognize God, and obey God. Hindi pwedeng wala po itong limang ito. Hindi siya pwedeng maging love God o fear of God. Reverential fear na wala pong binanggit ko. Magkakasama lahat yan. So, ito po ang reason. Why? Sapagkat lahat ng ginawa mo ay hayag sa Kanya. At ginawa Kanya sa isang dahilan upang mahalin siya at sundin habang panahon. Hindi maraming dahilan, isang dahilan. Ginawa tayo ng Diyos para mahalin siya ng ating buong puso, buong lakas, buong kalot, buong pag-iisip at sundin ang utos niya habang panahon. That is the reason why He created us. That is the reason. At sa laki ng pag-ibig niya sa atin, ang pong pinasya niya, pakakasalan tayo. At ang pakakasalan niya po nang walang delay, purihin ang Panginoon. At pre-admission ay yung nagmahal sa Kanya ng buong puso, buong lakas, buong kalot, buong pag-isip at sumunod sa utos niya habang panahon. Ako po ay pwede mag-decide sa buhay ko. At i-rewind ng Lord yung buhay ko. Isa lang ang hihingin ko sa Kanya, sa God the Father. Dapat, yung 5 taon pa lang ako, nakaintindi na ako ng salita ng Diyos. Para walang sayang sa buhay ko. Hindi po kasi tama yung turo ng marami. Even though I understand kung ba't nila sinasabi yung because of the grace of the Father, and that is good. Pero partial lang po yun. Sabi niya, hindi, kahit matanda ka na, hindi pa huli. Dapat naman. Kasi kaligtasan to eh. Pero kung sa maagang edad ng mga bata,
naturuan sila kagaya ko. Walang sayang na panahon. Hindi ko nahihintay mag-26 years old ako para maluwalhati ang Diyos. My 26 years of existence without Christ in this world is a miserable existence. I can imagine, nag-exist ako for 26 years, walang Lord. Miserable yung buhay. Because may pera. Nakakain yung gustong kainin, nabibiling gustong bilhin, napupuntahin gustong puntahan. But inside, deep inside me, it's very miserable. So miserable. Walang joy, walang peace, wala lahat. Yung plastic smile sa kaibigan, sa mga tao, Lunes, Martes, Miyerkules, Huwebes, Biyernes, Sabado, Linggo. Puntang simbahan, purihin ng Panginoon. Kala mo, totoo. Paglabas, ganun pa rin. Sino sa inyo niniwalang ikaw mismo nagsawa sa ginagawa mo kasi alam mo, wala namang pagbabago ron. Ang dating sa iyo, hypocrisy. Of course, I don't blame anybody. I don't judge or condemn anyone. Naman talaga yun kasi naranasan ko yun. Kaya nga, bumibigyan ako ng kadipado ng pagkakataon, how I wish na i-rewind yung life ko. 5 taon pa lang ako. Hindi sayang existence ko. Kasi nang hinaya ko sa 26 na taon nag-exist ako without Christ. Alam buhay ron. Buti nga, niligtas niya ako sa dami ng kapahamakan dinaanan ko. At doon ko lang naiintindihan na may plano talaga siya sa buhay. Without that grace, hanggang ngayon, I don't know. Kung abot pa ako ng age ko. At kung umabot man ako, mas lalong malalang miserable yung buhay yun. Kasi bali, wala, umabot ka ng 100 years kung wala kang kay Jesus. Your existence is useless. Useless. Mahalaga lang ang buhay mo at magiging meaningful, fruitful, productive, beautiful, pag nasa Lord ka. At tayo nagpapasalamat sa Diyos na naitayo ang ministeryo ito. I can't imagine, wala ko naintindihan. Sa loob ng 26 na taon na hindi man ako nakahawak ng Bible. Nabi ko librong nabasa, pero Biblia wala. Mabuti ang Diyos. January 12, 1986, He arrested me. And through His Word, revealed Himself to me. And I am saved. Kapag binabalik-alaran ko ito, sabi ko, Lord, I'm forever grateful na ganyan kakabuti sa buhay ko. Kasi alam din naman niya yung buhay niya na nakalipas eh. Hindi lang naman ako yung istorya eh. Do you agree? Do you agree? Sabong ka ng sabong dyan. Akala mo, pag nanalo ka, masaya ka. Bili ka ng bagong manok. Hindi ka pala kontento sa manok, humahanap ka pa ng babaeng manok. Iba't ibang lasing manok na yung ginawa mo sa buhay. Sinabong mo. Meron kang panabong, meron ka rin sinasabong. Pero wala rin eh. Pera. Ako sa totoo lang, hindi po ko against kung may mga manang tatanggapin kayo. Dapat nga meron eh. Problema nyo na yun kung anong gagawin nyo ron. Pero mas mabuti nang may mana kayo. Pero sa case ko, wala akong panahon. Pag nakatanggap ako, limbawa, kung ako kayo, nakatanggap ako ng mana, siya lang ang main ko eh. Maraming papasok sa langit nito. At yun po ang tamang kaisipan. Kasi kung hindi magkaganon, accountable ako. Dapat naintindihan po ng lahat yan eh. Ang prodigal naubos yung pera ng ama niya sa walang kabuluhan na bagay. Sabihin ng marami, hindi, gagamitin ko naman sa makabuluhang bagay. Ano ba yung makabuluhan? Ang alam ko makabuluhan lang pag ginamit mo kay Jesus yan. Pero kahit gaano kaganda yung plano mo't layo pag hindi kay Jesus yan, walang kabuluhan lahat yan.
Para hindi kayo mahirapan, church, no, Pilipinas, ganito natin to ilagay. Pag wala ka kay Jesus, yung buhay mo, walang kulay. Walang liwanag. In English, no meaning. Walang meaning. Can you imagine you're living a life that is meaningless? Akala ng marami kasi may binibili kang pera, abroad ka ng abroad, kain ka ng kain dito. No, lahat nakikita mo, napapasyalan mo, picture dito, picture doon. Eh, may meaning yung buhay mo? No. Walang meaning buhay mo. Kailangan maintindihan to ng church. Kailangan maging clear sa kanya ang truth na ito. Kaya nga yung preaching niya, shallow. Kaya wala siya makonvert na totoong mananampalataya. Good for 1 month, 1 year, hindi, wala na. Si Jesus hindi alternative. Pag wala si Jesus sa sinaman, wala kang buhay at wala kang kinabubuhay. Yung buhay mo, walang kahulugan. Yan yung ibig sabihin, Acts 17:28, in Him we live Christ. In Christ we live, in move, in have our being. Amen. In Christ we live, in move, in have our being. Paano nagkaroon ng meaning yung buhay mo? Kung wala ka kay Jesus. And linaw na Acts 17:28, in Christ we live. Without Christ in you, you have no living. Your living and your existence is nonsense. Baliwala. In Christ we live. And move. Okay, maglibot ka sa buong mundo. Pag wala ka kay Kristo, mapapagod ka lang dyan. Stress yung pupuntahan mo. Wala kang makukuhang joy at peace. Malinaw yun eh. In Christ we live and move and have our being. Wala kang being. Wala kang pagkatao. Kay scholar ka, theologian ka, kay bilyonaryo ka, kay lahat ng property sa ibabaw ng lupa iyo. Wala kang being. Maintindihan niyo yun. Ano sabi ng John 1:4? In Him was life. That is Christ. In Him was life, the light of all men. So pag wala ka kay Kristo, wala kang buhay. At yung buhay na kinabubuhay mo, madilim, walang ilaw. Naintindihan niyo yun? Anong klaseng buhay yun? Anong sabi ng Romans 14:17? The kingdom of God is not eating and drinking. Ito yung mundo eh. We live to eat and drink, be merry, because tomorrow we will die. No, don't die tomorrow. Be in Christ before you die. Because you will go directly to hell. The kingdom of God is not eating and drinking, but peace, joy, and righteousness in the Holy Spirit. Kaya kung wala kang peace, wala kang joy, wala kang righteousness, so, yung kinabubuhay mong buhay, walang kabuluhan. At ang joy at peace, hindi nakukuha yan sa pera, sa Lamborghini, sa Rolls Royce, sa $10 million na maliit na sports car, sa Ferrari na $32 million. Ang joy at peace ay galing sa Diyos. At siya mismo ang joy mo at ang peace mo. Ito nyo yung mayaman, napunta ng hell, binanggit kung ano pangalan niya. Sa mayaman lang siya, pero walang binanggit na pangalan niya. Ito maganda to eh. Kung bakit walang binanggit na pangalan yun, mayaman, kasi hindi naman nakatala yung pangalan sa aklat ng buhay. Pero si Lazaro, mahirap pero may pangalan. Kasi nakatala yung pangalan sa aklat ng buhay. Kasi believer ni Jesus. Ito po, hindi ako nagpapatawa. Minsan, nung naipanganak ka, mali spelling ng pangalan mo, kaya nagka-problema ka nung nag-abroad ka. Maraming iaayos, dadaan ka pa ng korte.
At minsan naman, hindi ka na-register. Late registration ka. Pero pag tumanggap ka kay Kristo ngayon, purihin Diyos sa may gawa ng langit at lupa, bumagyo, lumindol, yung pangalan mo, hindi nabubura sa aklat ng buhay. Asan nyo yung palakpak nyo para malaman ng Pilipinas na dapat nang mailagay yung pangalan nyo sa aklat ng buhay? Nahawa po ako sa mayaman. Wala siyang pangalan, mayaman lang siya. Totoo po yan. Akala po ng mga bilyonaryo, trilyonaryo, sikat yung pangalan nila, humahanga sa kanila yung langit. Diyos ko. Sabi ng Diablo, wala kang pangalan sa aklat ng buhay sa langit, aking ka. Totoo po yan. Hindi ako natutuwa, pero yun ang katotohanan. Yung sabi niya, Mang Abraham, pabalikin mo sila sa roon sa lupa. Tumuloy sa bahay namin. Kasi meron pa ako 5 kapatid. Magulang pa ako. Amen? Sabihin niya sa magulang, kung 5 akong kapatid, magsisinang kasalanan kasi hirap palang pumunta rito. Okay lang na wala akong pangalan, pero wala sana ako sa impyerno. Kung ba't pala ako lang pangalan kasi yung pangalan ko nasa impyerno. Buti pa si Lazaro. Namatay na mahirap, pero believer ni Kristo. Kaya may pangalan kasi nakasulat yung pangalan sa aklat ng buhay. At kahit anong gawin ng Diablo riyan, hindi niya mabubura yan. Walang lindol, bagyot, magnanakaw ang pwedeng magbura ng pangalan mo sa aklat ng buhay sa kalangitan. Wala. Ikaw lang ang pwedeng magbura niyan pag nag-backslide ka. Kaya nga magandang maging kagaya ka ni Jesus para forward ka ng forward. Amen. So, Jesus Social Worldwide Ministries, opportunity natin itong iprove ang pag-ibig sa Lord. I'm not saying tapos na ito. Hindi ko pwedeng sabihin kay nanay na mahal ko siya ngayon, gagawin ko lahat para sa kanya, tapos susunod na linggo, hindi ko lang siya mahal. Ang pag-ibig po ay walang ending. Beginning meron, ending wala. Iyan ang pumalakpak mga tao rito. Meron ba kayo naintindihan? Parang wala kayo naintindihan. I'm not saying na pag naka-raise up tayo ng 50 million, tigil na tayo, mamamahinga na tayo. Purihin ang Diyos. Hanggang may ililigtas, hindi tayo magpapahinga. Tatay, paano yung kaligayahan namin? Kanino ka bang anak? Kanino kang kaharian nakatira? Sino nagtuturo sa iyo para magtanong ka ng ganyan? In Him you live and move and have your being. To live is for Christ. And to finish the mandate is again. Hindi tayo niligtas ni Jesus para sa sarili natin. Niligtas niya tayo para pakinabangan niya tayo at yung buhay nating madilim ay maging maliwanag at maging pagpapalasal at magbigay ng karangalan sa Kanya. At ang buhay na kinabubuhay ko nating lahat ay hindi atin, Kanya, sapagat siya ay sumaatin. Kasi tayo matagal nang wala dahil sa kasalanan. Ako, advice ko sa inyong lahat, bago tayo mag-forward sa panibagong revelation, nag-prayer meeting po kayong pamilya. Kayong mga magulang, gumawa ng paraan kung paano kayo magpe-prayer meeting. Hindi kayo nagpe-prayer meeting kasi may problema sa negosyo, may diablo sa paligid, may nagbabanta sa buhay ninyo. Authority lang yon. Nagpe-prayer meeting tayo kasi gusto nating pumasok yung ating ibang kamag-anak, kapitbahay, kaibigan, kakilala, at mga Pilipino patungo sa buong mundo sa langit. At nakakaintindi tayo ng sabi ng Diyos, gusto ko, bago ko bumaba, ay masumpungan ko ang aking mga anak na nabubuhay sa pananalangin at pag-aayon. No? Kaya dapat bawat bahay may prayer meeting.
Hindi ako magtatakda ng schedule ninyo. Kayo alam kung ano yung maluwang kayo. Bahala kayong mag-organize mga anak. Pero ang sinasabi ko, dapat bawat bahay ay may prayer meeting, lalo na taga-oras ka ng himala. At hindi mo nahanapin si Jesus gaya ng ibang mga kapatid na lagi hinahanap ang Lord. Pagkat ang sabi niya sa Matthew 18, 19, 20, kung merong 2 o 3 na nakakatipon sa aking pangalan, andudun ako, andudun ako. At huwag kang magtaka kung ikaw ay may edad na, may anak ang bata, ilang taon, lalaki at babae, mula sa bunso hanggang panganay, na nakikita yung anghel, akyat manaog sa langit, patungo sa lupa, dala yung ating mga sagot sa panalangin, tinakit yung ating mga panalangin. At para hindi kayo mahirapang sumunod mga anak at mamatay sa sarili, let me advise you. Mahalin niyo si Jesus ng gusto, araw-araw. Mawawalan lang po ng kabuluhan sa inyo lahat ng bagay sa mundong ito pag minahal niyo si Jesus ng totoo. That is the only way. Mawawala na lang sa iyo ng kabuluhan ng lahat ng bagay sa mundong ito. I'm not saying kasi pangit ito o masama, kundi ibig ko sabihin mawawala ng kabuluhan sa iyo. Ang magiging pinaka-importante at mahalaga sa inyo ay si Jesus na lang. Ang kalooban ng Ama. Mangyayari lang yan pag minahal mo siya ng gusto. Ganito siya kasimple. Hindi minahal mo Lord ngayon. Naka2 oras ka, 3, 4, 5, 6, 7, 8, kung anong kaya mong oras. Yung puso at isip mo nasa Kanya. Sa Kanya. Ano pang panahon mo kay brother? Ano pang panahon mo kay sister? Ano pang panahon mo sa outing, sa tourism? Ano pa? Oh, paano to tatay? Hindi ko na malalaman kung ano nangyari sa mundo. Hindi ko na malalaman kung ano nangyari sa mga politiko sa Pilipinas. Yung panggugulo ng China at iba pa't marami pa. Hindi ka ba natutuwa? Hindi ka na magpapakahirap ang mabukas ng telebisyon. Maghalong ka dyan sa YouTube ng kung anong halongkatin mo. Si Jesus na yung magsasabi sa iyo. Paano ko malalaman kung ano ipapag-pray ko kung hindi ako nagbabasa ng balita? Ganon. Kababaw mo naman. Yung balita nagsisinungaling, si Kristo hindi. At pati yung hindi mo alam, ipapaalam niya siya. Pagkat ang sabi ng Psalm 25:14, pag minahal mo siya, yung sikreto niya, sasabihin niya sa iyo. Tatay, hindi naman ako apostol. Hindi naman ako propeta. Hindi ako evangelista. Hindi ako pastor. Hindi ako guro. Ako naman mananampalataya lang. Hindi naman sinasabi rito na kasi nasa Bible kayo, marinig mo yung tinig niya. Ang sinasabi ng Panginoon, pag ikaw ay tupa, nagmamahal sa Kanya, sumusunod sa Kanya, you hear His voice. John 10:27. Nakakalimutan mo lahat. I'm not saying na masama silang tao o pangit yun. I'm not saying that. What I'm saying, natagpuan mo na ang kahulugan ng buhay. Dahil si Kristo ang kahulugan ng buhay. Kasi, kung di ka nananabik sa Kanya dito sa lupa, ba't ka papupunta sa langit? Wala kang makikita ro, kundi puro angel. Walang muldo. Kaya yung nananabik kay Kristo sa lupa, sila po yung qualified pumasok sa langit. Hindi nyo napansin yung kasal natin sa Lord, hinaling tulad sa kasalan sa lupa. 3 buwan bago ikasal si brother, sister, excited na yung mga yan. Naglilib sa company yan, sa trabaho. At pinapayagan naman ng kumpanya yan. Kasi para sa kanila, kasal yan eh. Pero pagdating sa Lord, di sila pumapayag. Nakita niyo yung patras na pamumuhay yan. Yung puso at isip ni sister at ni brother, nasa bawat isa. Preparasyon yan, 3 buwan. Trahe, yung kakanta, yung kakainin, yung lugar na gagamitin,
Amerikana, yung mga sponsor, witnesses, o principal sponsor, yung host. Alam niyo yun? Kaya yung mind nandoon. Ganito rin sa Lord. Magsimula na tayo na maging Jesus conscious. Na hindi ka nagiging Jesus conscious kasi natatakot kang maiwan. Hindi, mahal na mahal mo siya. Kasi pag mahal na mahal mo ang Panginoon, lagi mo siyang iniisip. Napakahirap naman sabihin natin, Lord, I love you, pero iba iniisip mo. Gusto kang kausapin na, Lord, panay self. Hindi dito si Jesus, kinakausap ko, sabi mo, Satanas, istorbo ka. You see that? Ito po, simple ito. Kung gaano kalaking panahon ang binibigay mo kay Jesus, ganong kalaki ang pag-ibig mo sa Kanya. Huwag pong sabihin sa akin na asawang lalaking mahal na mahal niya, asawa niyang babae kung wala siyang panahon. Ayun sabi ni sister, sabi mo mahal na mahal mo ko, pero puro sapong. Buti pa yung mga kasama mo, may oras ka. Lakin wala. Si Inday na babati mo, ako hindi. Sabi mo, mahal mo ako, sinungaling ka. May normal naman talaga yun. Amen. Si brother naman, nag-day off para makabanding si sister. Si sister naman, na-promote sa company. Wala rin panahon. Kaya sabi ni brother, sabi mo, mahal mo ako. Nag-live ako ng 3 buwan para makasama ka. Pero ikaw naman, puro pagkita ng pera. Sabi ni sister, para sa'yo naman to, tsaka sa mga anak natin, kasi lit naman ang sweldo mo. Tinutulungan kita. Hindi ko kailangan yung pera. Hindi kailangan natin ng pera. Kasi nag-aaral yung mga anak natin. O naniningil yung kuryente, yung ilaw, yung tubig. Kaya, paano sasabihin ngayon ni brother na mahal siya ni sister? Sagutin niyo ako lahat. Ang nagmamahal kay Jesus, nagbibigay ng panahon. At hindi po ito tirang oras, ito po yung pinaka-sweet, precious moment. Ang dami po nagsasabing, I love the Lord. Intercessor ako, kaya ako sumasama dyan sa parada, 1 buwan, 1 taon. Mahal ko, Lord. Kaya ako dyan sumasama sa mga intercessory group na yun, kaya ako nag-member ako dyan. Ganon. Ito po ang simple definition ng intercessor. Yung intercessor may paa, pero parang lumpo kasi hindi matayo palagi nakaluhod sa harap ni Jesus. Yan yung intercessor. Mahinang pumalakpak mga tao rito. Alam niyo yun? Yung intercessor may paa, pero parang walang paa kasi laging nakaluhod sa harap ni Jesus. Yung intercessor, si Ana, 106 yung edad, nag-aayun at nananalangin, hindi umaalis sa temple. Yun yung intercessor. Amen. May mga intercessor, hindi tumitigil sa kakapanalangin, umaga, tanghali, hapong, gabi. Pagkaraniwan lang sa kanilang mag-ayuno na mag-ayuno. Yun yung intercessor. Si Jesus po hindi nananalangin kasi siya po dapat manalangin. Si Kristo ay nananalangin kasi buhay niya ang manalangin. Gusto ko ni Tatay tulungan kayong lahat. Kaya wala kayong problema. Kaya wala kayong pagsubok na dinadaanan. O niyo po itong kakalimutan. Araw-araw, you must renew your love to Jesus. Araw-araw. Ulitin natin, ha? Kaya wala kayong problema. Kaya maayos yung takbo ng buhay mo, ng pamilya mo, ng pananampalataya mo. Sabihin natin, successful yung karir mo. You must renew your love to Jesus every day. At hindi mo lang i-renew yung love mo sa Lord araw-araw. You must make a vow to the Lord every day. Especially, nasusubok yung pag-ibig mo sa Kanya. Yan yung kakalimutan .
Hello. Huwag niyo nga kalimutan. Hindi po pwedeng hindi kayo dadaan yan. Believe me, I know what I'm talking about. I've been there. Kaya nga araw-araw minamahal mo siya eh. Renewal ng love yun. Kasi pagka hindi mo ginawa araw-araw isang araw, magugulat ka. Si Jesus, alternative mo na lang. Hindi mo na siya priority. At magugulat ka, yung first love mo sa Lord, wala na. Pero gumagawa ka, kumikilos ka, nagbibigay ka, umaating ka. May kasipagan ka, kagaya ng Ephesian Church, pero nirebuke ng Lord. Kinamend niya sila eh. Ephesians 2:1 hanggang 4, kinamend ng Lord. Sabi niya, sipag niyo, yung mga fake apostle, hindi niyo pinaniwalaan dahil sila ay liar. Hindi kayo sumampa sa sinagoga ni Satan. Grabe yung determination ninyo, yung consistency ninyo, yung commitment niyo. But I have one thing against you. You lost your first love. Pwede yun, nagawin. Kasi call of duty yun eh. Pero yung pag-ibig sa Lord, wala na. Maraming gumagawa dyan. Na dapat araw-araw yung puso nyo naglagablab sa pag-ibig sa Panginoon. Yung bang marinig mo lang pangalan niya, yung puso mo kumikislot. Di ba ganyan, naliligawan mo si sister pag may nakapagkwento patungkol kay sister eh, yung puso ni brother kumikislot. At pag si sister naman yung nakwentuhan tungkol kay brother, yung pilik mata ni sister, nagbiblink yung anyang mata. Kasi love niya si brother. Pag narinig niya yung pangalan, laling katangian, very proud siya. Ganyan siya, Lord. Pero narinig mo lang pangalan, walang effect sa iyo. I doubt, matagal ka ng backslider. Yung kumakanta ka, hindi ka nawawala ng luha. Yung pag-load, ordinary sa iyo. Alam niyo, kung mahal niyo ang Lord. Alam niyo, kung mahal niyo ang Lord. Kahit ito lang yung laki nung paliguan mo, o kwarto mo, o vicinity mo. Ito lang po. Yan o. Ito, nandito. Kung mahal mo, Lord, nakasarado, may para kang ibon na nakahulong sa hula. Pag mahal mo, Lord, kahit masikip na masikip yan, luluhod ka. Sasamba ka. Wala sa iyong maliit na lugar. Ganong kalalim yung pag-ibig mo sa Lord. Luluhod ka. Hindi kakanta ka lang, luluhod ka. Do you understand that? Kaya hindi siya malaking bahay eh. Kahit ganito lang oh. Hahanap ka ng parang para lumuhod. Pagpapakita ng malaki mong pag-ibig sa Kanya. Paggalang. Yung kasi yung pagsamba eh, hindi ka pwedeng sumamba na walang pagluhod. At bago lumuhod yung tuhod mo, yung puso mo muna yung lumuluhod. Naintindihan niyo yan. Imposible mag-backslide yung mga taong mahal na mahalan. Alam niyo ako, ewang-awa sa maraming backslider. Sobra. Awang-awa kami ni nanay. Pero pag mahal tayo, marami tayong mga anak. Gusto natin lahat pumasok sa langit. Hindi man natin pwede i-force. That is unbiblical. Hindi tayo pwede magsalita ng pangit sa lahat. Hindi siya commendable. So hurting. As Christ defender. But let me say this. Para hindi po makapandaya si Satanas sa ibabaw ng lupa, lalo sa church. Ang advice ko sa lahat ng backslider, huwag mo sisihin yung kung sino-sino. Magdadagdag ka lang ng kasalanan mo sa Diyos. Ulitin natin ha.
Huwag mong sisihin yung kung sino-sino kung ba't ka nag-backslide. Magdadagdag ka lang ng kasalanan sa Diyos. Ito kasi ang totoong dahilan eh. Kung talagang sinuko mo na gusto ang buhay mo sa Lord, talagang minahal mo si Kristo, ano man ang mangyari sa iyo, hindi ka tatalikod. Si Paul, totoong minahalan, Lord. Pinugutan ng ulo yan, pero hindi siya nag-backslide. Ikaw, hindi ka pa nakaranas sa hatawin ng latigong bakal. Sabihin na natin na nasaktan ka, na misinterpret ka, na misjudge ka, o may nasabing pangit sa'yo. Pero hindi raw niya para mag-backslide ka. Ang issue kasi hindi sila yung love mo sa kanya. Yun ang issue ron At hindi mo rin pwedeng sabihin sa akin, kagaya ng paliwanag na bishop at pastor na shallow na, kasi 1 year pa lang naman yan, 2 year pa lang naman yan. Purihin ang Panginoon. Nung araw at oras ako'y naligtas, hindi ko kinakailangang magbilang ng taon para mahalin ang Lord at manindigan sa Kanya. Nung minahal ko ang Panginoon, nung araw at oras ako'y naligtas, ilang buwan pa lang ako, ang dami kong persecution, pero nanatili ako sa Panginoon kasi mahal ko siya. And beside that, ayoko magtagumpay si Satanas. Pangit na nga yung persecution ko, hindi na maganda titigil pa ako. Kaya pag mahal na mahal mo ang Lord, kaya andyas yung persecution mo, hindi ka titigil. Kasi alam mo, pag tumalikod ka, mapapaya si Jesus. Ang iisipin mo siya, hindi yung sarili mo. Yung pangalan niya, hindi yung pangalan mo. Naintindihan niyo yun. Naunawaan niyo yun. Kaya ako, advice ko sa lahat ng backslider, magsisi na kayo ng kasalanan yung meron pa kayo maiksing oras. At advice ko sa lahat ng may dinadaan ng pagsubok, mali ito, malaki, ito advice ko. Tigilan na po natin yung kakaretaliate. Tigilan na po natin yung kakasalita ng kung ano-ano para i-depensa sa sarili natin. Ang pinakamagandang gawin pag may dinadaan ng pagsubok, ito, ipamuhay ang salita ng Diyos. Yan ang pinakamaganda sa lahat. Parang wala akong kausap dito. Ito ang pinakamagandang gawin kung may dinadaanan ka. Ipamuhay ang salita ni Diyos para malawalhati si Kristo at si Satanas ay matalo na naman. May tao po ba dito? Ipamuhay. Nasaktan ka, magpatawad, lumimot, umabante, magmahal, magpatuloy sa Panginoon. Amen? Be like Jesus. Sabi ko, be like Jesus. Dahil pag hindi mo na-overcome yung sitwasyon mo ngayon, kailan mo pa siya i-overcome? Sasabihin lang ng Diablo, atin siya ng atin, pero hindi pala siya nabubuhay sa salita na pinangangaral ng lingkod ng Diyos. Uulitin ko lang uli yung persecution sa kanya. Ulitin niya lang yun. At kung bakit inaalaw ng Lord yan, minsan, hindi po palagi, minsan, para ipaabot mo sa Diablo na kahit anong gawin niya, talo siya kasi kay Kristo ka. May tao po ba dito? Kaya hindi ako naniniwala dyan sa marami. Siya ako nag-backslide, pinagsabihan ako ng pangit. Kala ko mahal niya ako. Meron pa naman kaming baw na magkaibigan. Pagkatapos pinagpalit niya ako sa iba, masakit. Ina ko po yung born again, kaka-born again ko pa lang, grabe yung persecution ko. Wala pa ako ilang buwan sa Panginoon. Grabe persecution ko. Tapos nang ako'y naglingkod sa Lord, mas dumami. Kasama ko pa sa bahay, umuusig sa akin, si Nanay Ellen. Pero wala akong explanation. Nagpakaligaya ako kay Jesus. Nasabihin sa akin ng marami, bakit si brother committed yan? Drive ng drive yan, ilang taon yan, nag-40 days yan, tapos ngayon ang lamig.
Kawawa naman. Siguro may pangit na ginawa sa kanya ang sino man. Sabihin na natin meron. Si brother pa rin may kasalanan. Kasi yung pag-ibig niya sa Lord, kinalimutan niya. Kasi kung minamahal mo ang Panginoon, walang persecution pwede magtagumpay sa'yo kasi ipagtatanggol ka ng minahal. So, I'm sorry mga backslider, pero hindi kayo justify. Kayo may problema yung pag-ibig niyo sa Lord. Pinayagan niyang mawala. Amen. Hindi ba foolish thing yan? Dahil sa tao magbabackslide ka, hindi naman sila yung pinako sa cross. Hindi sila magliligtas sa'yo. Hello? Ando doon ako. Sinisbis ka, nangutang hindi ka binayaran, ba't ako magbabackslide? Hindi mo papakaligaya ako sa Lord. Lord, hindi siya nagbayad. Gumawa ako mabuti. Ikaw magbibili sa akin. Sabi nga ng marami, tataka kami diyan kay Apostol. Paano nakasurvive yan? Ano? Paano ako nakasurvive? I'm not here to survive. I won the victor's crown. I don't exist to survive. I live His life. Ba't ako nakasurvive? Siya lang sagot ko. I love the Lord with all my heart, with all my soul, with all my mind, and with all my strength. And that is enough. Pag si Jesus ang nawala, doon ako magbabackslide. Pero kahit sino mawala, hanggang si Jesus kasama ko, magpo-forward ako. Sabi ng marami, mahal ko pamilya ko. Kaya nga lahat ng parang ginagawa ko, nagninegosyo, nagtatrabaho, nag-abroad, alang-alang sa pamilya ko. Kasi gusto ko silang tulungan, iyaw sila sa hirap. Oh, I love my family. I want to help my family. Really? Kung mahal mo pamilya mo, ba't ka nag-backslide? Wala pa kayo naintindihan. Kung mahal mo pamilya mo, ba't ka nag-backslide? Sino pa magliligtas sa kanila? Wala pa kayo naintindihan. Ako ba may kausap dito? Hindi ko alam kung ako'y may kausap dito. Hindi ako sigurado kung may nakikinig dito. Kung mahal mo pamilya mo, ba't ka nag-backslide? Do you get that? Do you understand that? Mahal mo pala pamilya mo, ba't ka nag-backslide? Sino pa magliligtas sa kanila? Anong testimony yung pinakita mo? Ako ba'y may kausap dito? Sana lahat kagaya ko. Kaya yung Diablo galit na galit sa akin kasi hindi siya makalusot. Mahal na mahal mo pala pamilya mo eh. Hindi ka nag-backslide. Anong sasabihin ng pamilya mo ngayon? Yan nga ba sinasabi ko eh. Praise the Lord yan. Pinagpalit yung rebulto. Ay, kita mo nangyari na yun. Hindi tama kami. Hindi binigyan mo ng kahiyan si Kristo. Sino pa magliligtas sa kanila kung napahiya ang Panginoon sa buhay mo? Sino? Do you understand that? Kung alam maging theologian, ang kailangan mo, common sense sa puso. Sino magliligtas? Ikaw nga ilaw at asin eh. Maghintay ka na missionary sa Amerika. Sa Singapore, sa Europe, si Bishop, si Pastor, hindi pa nakaka-graduate ng Bible School. Sinentayin mo. Kaya ka nga niligtas para ilawan sila eh. Ipakita buhay ng Lord. Ako pwede kong pumunta ron. Pero hindi nila ako araw-araw kasama. Pero ikaw, isa kayong bahay. Hindi ba opportunity yan para ipakita yung buhay ng Lord, yung pagbabago mo, yung ibang ginagawa mo. Na kahit sila yung malungkot nakangiti ka without offending them.
Sila yung namang problema, may sagot ka. Sila yung nag-aalala, may binibigay kang pag-asa. Hindi ba good thing yun? Ayaw na nila, pero in-encourage mo sila na tumuloy. Hindi ba? Naunawaan niyo yun. Mahal mo pala ang pamilya mo, ba't ka nag-backslide? Sino pa ang asa mo magligtas sa kanila? Hello? Mahal ko yung mga kaibigan ko. Mahal pala kaibigan ko. Sinamahan mo sa. Hindi ko alam kung anong term gagamitin natin sa. Kasi yung salitang inuman, pagkaraniwan na yun yung tunggaan. So sino pa? Mapapahiyaan. Sasabihin ng kaibigan mo, yan ang sinasabi ko sa iyo Mali na puntahan mo. Ngayon, masarap uminom, di ba? Oo nga Oo nga Hindi nga oo. Hindi nga oo. Naintindihan niyo. Kung mahal mo pamilya mo, maninindigan ka sa Panginoon. Of course, may gera. Si Kis dumaan ng gera pero lagi siyang panalo. Sabi ko, dumaan siya sa gera, pero lagi siyang panalo. Kasi para sa akin, baliwala yung may title ka sa fivefold, baliwala yung sinasabi mo, Kristiyano ka, scholar ka, wala kang dinadaan ng labanan. Normal sa buhay yan. Tilat mo lang mata mo walang bansa sa mundo ngayon ang hindi dumadaan ng tigmaan. Lahat ng klaseng psycho war, psychological war, real war, trade war. Lahat ng klase ng war, spiritual war, mental war, physical war, monetary war. The world is in war. Wala exempted doon. Pero ang sabi ng Lord, kahit minsan, hindi kita iiwanan. Hindi ko po alam, baka hindi ko na ipang-aral. Pero ako po yung magpapatuloy. Isusulat ko pa lang po ito sa Revelation note ko Talagang ko pa lang ng date mamaya, pero andito na ako. Paniwalaan niyo pong sinabi ng Panginoong Jesucristo. Ano man ang mangyari, kahit minsan di niya kayo iiwanan. Paniwalaan niyo. Ako sa sarili kong buhay, I proven that. Pero ilayo po natin yung karanasan ko. Punta po tayo sa biblical experiences. Saka na po yung akin, baka pinakalas. Tumalikod po yung mga alagad. Lahat po sila tumalikod. Si Judas nagbigti, yung remaining disciples, the first apostles, all of them, backslide. Lahat po sila. I ask the Holy Spirit to help me portray to you kung gaano po kayo kamahal ni Jesus. Wala po siyang iniiwang kahit isa. Kahit ganyan ka kasama, ganyan ka stubborn, ganyan ka critical, ganyan ka deceive ng statement mo concerning your backsliding. Wala po naghanap sa alagad. Walang naghanap sa Lord. Kahit isa sa mga alagad, walang naghanap. Wala nagpray. Wala nag-ayon. Wala nagpuri. Wala. Niwan nga siya lahat ng lahat. Ang makikita nyo lang sa kanila, doon sa upper room, sabi ng Bible, in John 20, the door was shut. Yung salitang shut, almost walang hangin pumapasok because of the fear of the Jew. Shut, totally pong close. Walang ingay na marinig sa labas. Dahil malalaman ng sundalo ng high priest at ng mga centurion at sundalo ng Romano na ando doon yung maalagad sa loob. And they don't want that because they are so much persecuted kasi wala na nga si Jesus Ngayon sabi, the door was shut. Kahit konting hangin, walang lalabas, walang tinig na marinig, kahit konting ingay kasi madidetect sila.
Hindi sila lumalabas doon. Because of the fear of the Jew. And the Lord knew that. Alam niyo kung anong unang ginawa ng Lord? Dinalaw sila. John 20, dinalaw sila. Sahin niyo po yung buong chapter na yun. Tapos na resurrection ng Lord, isusunod po, ito na ang istorya. Alam niyo, nung dumating ang Lord, anong sabi ng Bible? They were overjoyed. Yung fear na palitan ng joy. Pag si Jesus ay dumating sa iyo sa anumang sitwasyong hinaharap mo, yung fear, worry, unbelief, lahat mawawala. Papalit ang joy. Kaya huwag mong kalimutan si Jesus na sa iyo at di kanya iiwanan habang panahon. This truth brings you joy. Ikalawang salita ng Lord, peace be with you. Peace be with you. Sa gitna ng gulo ng mundo ngayon na ang mundo po ay uncertain ng kalagayan. Ang takbo niya abnormal. The Lord is giving us His peace. Then umalis ang Lord. Ikalawa, nag-appear na naman siya sa kanila. Nulit ka wala nag-pray. Wala nag-ayuno. Wala nagpuri. Wala nag-dancing in the Spirit. Nag-appear na naman ang Lord. I am crying kung gaano kabuti si Jesus. Walang nag-pray sa kanila. Walang tumawag sa Lord. Walang nag-ayuno, walang nanalangin. Wala nga nag-i-expect na mabubuhay siya. Lahat nga sila tumalikod eh. Pero ang Lord, hindi sila pinabayaan. Dinalaw sila. Ayaw silang iwanan. Nangisda sila. Walang nahuli. Nag-appear na naman ang Lord. Walang tigil yung appearance ng Lord sa kanila. Walang nag-pray. Walang nag-ayuno. Walang tumawag. Walang nagpasalamat. Ang Lord ang kusang pumupunta. Ganyan niya po tayo kamahal. And I'm thinking of that. Many times I'm thinking of that. And the Lord gave me the answer. Wala nag-pray. Wala nag-ayuno. Walang tumawag. Wala nagpuri. Wala. Lahat tumalikod. Lahat nag-backslide. Pero ang Lord, hindi sila pinabayaan. At ito ang dahilan. Nangako siya na hindi niya iiwanan ang mga anak niya. Hawakan niyo yung katotohanan yan. Safety niyo yan, security, satisfaction sa magulong mundong ito. The Lord is the same yesterday, today, and forever. Habang gumugulo ang mundo, lalong minamanifest ni Jesus ang kanyang presensya sa ating lahat para ipaunawa sa ating wala kayong dapat ipag-alala. I am with you always. Thanks for listening to Miracle Hour Podcast. If you are blessed with our program and want to know more about the Lord, like us on our Facebook page at www.facebook.com/JIOSWM and subscribe to Jesus is Our Shield Worldwide Ministries YouTube channel. Our time is running out. Jesus is coming any moment. Apostle Renato D. Carrillo is mandated by God to bring the church to its full potential and to live like Jesus. Have a part in this end-time move of God. Pray, fast, and give to the work of the Lord. To God be all the glory.